So eto na mga sangkay ang magiging katapusan ng mga kurakot ngayon sa Pilipinas. Ang presidente ay nagsalita na. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito pag-usapan lamang po natin. Itong malaking balita ngayon, no? Si PBBM ay mayroon pong malaking pasabog na eto mga sangkay, kung ikaw ay pro-Philippines, matutuwa ka kung hindi ka sinaniban ng pagiging isang panatiko sa mga politiko. Matutuwa ka. Kasi ito, hindi na po pinag-uusapan mga sangkay yung kung dilaw ka, kung green ka, o pula ka. Wala mga sangkay. Etsapwera po muna natin yan. Pinag-uusapan natin dito yung kinabukasan ng Pilipinas. Ngayon, anong gagawin para matapos sa pitong korupsyon? Anong gagawin para talagang mawala po itong sistema ng korupsyon sa ating gobyerno? Kasi nagiging common po yan mga sangkay. Kaya nga po, di ba, kapag tumatakbong, pag nagiging politikong isang tao, kahit gaano pa kabait yan, kapag naging politician na, nagiging, alam nyo lang, kasunod na nangyayari, di ba? Kita nyo yung nangyari kay Joel. Di ba? Ano yun? Mga sangkay. Kristiyano, pero ano nangyari? Well, alamin po natin yung mga kasunod na istorya tungkol dyan. Malalaman din po natin. Pero ito na nga, mayroong malupit na balita. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan po, tayo ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na ang ganap ngayon mga sangkay. Ito yung good news. Breaking news, President Ferdinand Marcos Jr. directed Congress to prioritize 4 proposed legislative measures. Ano-ano yan? Ito, baka hindi po naiintindihan ito ng iba. Nako, sobrang mahalaga ito mga sangkay. Anti-Dynasty Bill. Pangalawa, Independent People's Commission Act. Pangatlo, Party List System Reform Act, Citizens Access, Disclosure of Expenditures for National Accountability. Pang-apat, Kadena Act. So ngayon mga sangkay, ito po ang mahalaga na pinapabilis na po ni PBBM. Ngayon mga sangkay, may dalawa tayong pag-uusapan dito. Actually, itong Anti-Dynasty Bill, alam nyo na po yan mga sangkay. Pero pag-usapan po natin itong Independent People's Commission Act at Kadena Act. Malupit to mga sangkay. Ito po yung sinasabi po natin na tatapos sa mga gahaman, mga politikong kurakot sa Pilipinas. Ito muna mga sangkay, itong Independent People's Commission. Ano ba mayroon dyan? Bakit pinapabilis ni PBBM? Ito lang naman ang mag-iimbestiga sa mga anomalya sa lahat ng government o lahat po ng mga infrastruktura na pinapagawa ng gobyerno. Sila po ang titingin, mga sangkay. Kung mayroong kalokohan, titingnan. Yun po yung magiging trabaho nila. Mga sangkay. So sa madaling sabi, ito po yung pipigil sa sistema ng korupsyon sa ating bansa. So, hindi po ito kagaya ng PACC or ICI, mga sangkay, na ang presidente lamang po ang naglagay doon. Ito, talagang gusto ni PBBM na maisabatas, mailagay, na hindi na po matatanggal ito mga sangkay. Ito na po yung mag-iimbestiga. Kaya nga po, ang kinagandahan dito kay PBBM, hindi lamang po siya nagsiwalat. Hindi lamang po siya sabing ito, daming corrupt sa Pilipinas. Di ba? Dati si PRRD, sinabi din po yan. Nag-expose. Pero walang ginawa. Pero si BBM, maliban sa pag-i-expose at maliban sa mga pagpapakulong, aayusin niya ang sistema. At kasama sa pagsasaayos sa sistema, ang pagpigil sa mga corrupt na ito kasi, paano? Ang tanong kasi dyan, what if wala na si PBBM? Ano na ang mangyayari? Diba?
What if wala na si PBBM? Ano na ang susunod na mangyayari? Inibalik ulit ang sistema. Pero, kung mayroon na pong tinatawag mga sangkay na Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa lahat ng mga proyekto pang-infrastruktura ng ating pamahalaan, matatakot na po sila. Diba? Matatakot na po silang gumawa ng kalokohan, mga sangkay. Kung kaya't ito ay gusto, no, ng pamahalaan natin na pabilisin na ito. Ito mga sangkay, sabi po ni Soto dito, much has been said about the recent flood control issue that shocked the nation. It is now time we take action. By filing this bill, we demand accountability from those who took advantage of the flood control and other infrastructure budgets for their personal gain at the expense of the people's suffering. So ngayon mga sangkay, ito po, Senate Bill number 1512. Ito na po, creating an Independent People's Commission to investigate anomalies in all government infrastructure projects, defining its power and functions, appropriating funds, therefore, and for other purposes, was introduced and co-sponsored by Soto, co-authored by some senators like Erwin Tulfo, Ontiveros, Kiko Pangilinan. Ayan, mga sangkay. Maganda to. Kasi ito na po yung pipigil. Proyekto. Nalaman ng, halimbawa, naipasa na ito. Malaman po ng People's Commission, itong Independent People's Commission na may kalokohan, di kakasuhan na sila. Ngayon, ito pa ang malupit. Ito pa yung good news. May mag-iimbestiga. Pero syempre, kailangan ng impormasyon. Kailangan ng information. Saan manggagaling? Syempre, kapag tinanong mo yung mga kurap, hindi aamin yan. Ito yung good news. Kadena Act. Itong Kadena Act ay gusto na po na pabilisin ni PBBM. Ano ba meron dyan, mga sangkay? Ano ang meron dyan? Ayon po dito, si PBBM, no, gusto ng Pangulo na pabilisin na po ito, mga sangkay. Itong Kadena Act. Ano ba meron dyan? President Ferdinand Marcos Jr. has directed the Senate and the House of Representatives to prioritize the passage of the Kadena Act, a measure that seeks to utilize the best technology, currently blockchain, to institutionalize transparency in public finance. Kadena Act. Ngayon mga sangkay, pinag-uusapan yung blockchain. Alam nyo ba na ang blockchain technology isinusulong ngayon ni Senator Bam Aquino na ngayon ay suportado ng gobyerno ni PBBM na mga sangkay, i-adapt na po ito. Itong blockchain technology, ginagamit po ito ng mga private companies. No? Kaya po sobrang gaganda ng mga kumpanya nila, wala pong nakawan, wala pong nakukuhang pera, mga sangkay, ito mga kung sino mang pwedeng gumawa. Kasi, ganito lang yan. Kapag naka-blockchain na yung buong kaperahan ng buong Pilipinas, mula po sa budget, national budget. Kasi magsisimula yan sa national budget eh. Halimbawa, 2025 budget o 2026 budget. Papasok po doon. Halimbawa, naka-blockchain na, papasok sa blockchain. Ngayon, kung buong pera, naka-blockchain na mula sa pinakamataas hanggang sa pinakababa, lahat ng galaw ng pera, kita doon. Transparent. Madaling mahanap. Pati sahod ng mayor nyo, makikita nyo doon. Pati kinukulimbat ng mayor nyo, makikita nyo doon. Pwedeng ma-access ng kahit na sino. Sabi pa nga mga sangkay ng information, maaring makalusot ka sa pagnanakaw. Halimbawa, naka-blockchain na, maaring makalusot ka ngayon, pero bukas hindi. Kasi mga sangkay, kapag ka na-question yun, titingnan po yung blockchain. Teka lang, yung project na to, di ba, pumasok to sa, halimbawa na lang, sa Mindanao o di kaya sa Visayas o Cebu, let's say Cebu or Tacloban. Check natin yun. Di ba may flood control dyan?
na pinapagawa ang budget, 10 billion. Ngayon, tingnan natin. Titingnan sa blockchain. Pagtingin sa blockchain, makikita doon ang budget na 10 billion kung saan pumupunta yung pera. Kahit, halimbawa, kahit ayusin nila yan, kahit mag-recreate ng budget, etc. Lahat ng galaw ng pera dyan, kahit saan lumabas, malalaman. Kung kaya't mga sanggay, mahihirapan po sila dito na magnakaw. Maaaring makapagnakaw sila. Pero hindi sila maaaring makapagbura ng information dahil hindi po yun mabubura sa blockchain. Lahat mga sangkay ng dumadaan na pera sa loob ng blockchain, kita po mga sangkay. Kung kaya't, sabi pa nga, hundreds of years pwedeng magamit ang blockchain. Hundred of years. Mga sangkay, diba? Matagal na panahon na pwedeng magamit itong blockchain. Alam nyo kapag nangyari yan, ito po yung magiging ano ni PBBM. Ito po yung magiging legacy ni PBBM na nilinis niya ang korupsyon sa bansa po natin. Ito yung iniintay natin mga sanggay. Para nang sa ganun, lahat ng mga susunod na presidente, hindi na po sila makakapagnakaw. Lahat ng mga susunod na mga senador, kongresista, hindi na po sila makakapagnakaw. Alam nyo ang mangyayari dyan? Marami pong hindi na magpupolitika. Hindi na po papasok sa politics. Na ngayon, yung mga kagaya ngayon ng mga buhaya, mga sanggay, hindi na po yan tatakbo. Bakit sila tatakbo? Ang sahod nila, 300,000. Yun na lang. Mas malaki pa yung sahod ni Coco Martin. Mga sanggay. Ngayon, di ba? Sa panahon natin ngayon, wala pang ganito. Tayo, mga senador, mga congressman, di ba? Malaki yung mga sangkay. 300,000 yung sahod. Pero mga sangkay, sobrang grabe po makikita po ninyo mga sangkay yung pangungurap. Di ba? Kung kaya't ngayon mga sangkay, nakakatuwa na may ganitong teknolohiya na pwedeng magamit. So I hope na maaprubahan po ito dahil ito po ang pinaka-the best na kailangan na mangyari sa Pilipinas. This is what we need mga kababayan, mga solid sangkay. We are not talking about DDS, Marcos loyalists, Dilawan, Pinklawan. We are all Filipino and deserve po natin na maayos sa serbisyo. Di po ba mga sangkay? So ito po yun. Gusto kong ito kasi alam mo yung problema sa Pilipinas, korupsyon eh. 'Di ba? Yung korupsyon sa ating bansa talagang ang lala mga sangkay. Diyos mio marimar, nakakainis na lamang po kung iisipin. O ayan mga sangkay, also known as the Blockchain, the Budget Act, the Cadena Act by Senator Bam Aquino aims to overhaul how government funds are tracked and monitored. Ito yun mga sangkay. Saludo kay Senator Bam Aquino. Good job, sir. 'Di ba? Ako, bad trip ako sa mga dilawan, mga sangkay. Pero, kapag may dilawan na gumagawa ng ganito, ayos. Susuportahan natin yan. 'Di ba? Nakakatuwa mga sangkay. Lalong-lalo na, kung pirmahan na po ito ng ating presidente. Good job! No? Well, ano po ang inyong opinion? Excited na ba kayo sa magiging malinis na gobyerno sa Pilipinas? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.